And I don't know if you remember my testimony last month. Naranasan ko po ito personally. I was really at my lowest and talagang yung faith ko na test talaga siya. And now looking back, ipinagpapasalamat ko pa rin po sa Diyos yung nangyari po na yun sa akin dahil napakalaking lesson yung ibinigay niya sa akin. And God is so gracious and merciful. Amen. And sa Romans 8, chapter 8, verse 37, sinagot din naman ni Apostle Paul yung tanong na to. And he reminded us that in the midst of this trial, we need to remember that we are more than conquerors through Him who loved us. Ito yung ating confidence. Ito yung, though we may face the challenges, we must fight the good fight of faith by holding on to the love of Christ that cannot be diminished by our circumstances. So, walang makakapaglayo yung mga binanggit ni Apostle Paul na maaring maging dahilan ng paglayo natin kay Kristo. Hindi daw yun ang because we are more than conquerors through Him who loved us. So marami man tayong pagsubok at laban sa buhay ang dumating. Pero bakit nga ba tayo mangangamba? Bakit po ba tayo mag-aalala when you know that in the end, mananagumpay ka pa rin dahil yun ang pangako ng Panginoon sa mga anak niya. Kung alam naman natin na sa dulo ng lahat, we will be with our Lord Jesus Christ. Bakit tayo mangangamba? Amen? So, to illustrate the principle of fighting the good fight of faith, meron sa Biblia po marami tayong makikitang biblical figures, characters na nagpakita talaga ng unwavering faith, yung steadfast faith, despite yung sa mga pinagdadaanan nila. And number one is Job. Diba? He lost everything. I mean everything. Ang natira na lang sa kanya yung buhay niya. He lost his family, his health, his wealth, and despite everything, he remained faithful and he refused to curse God. Sabi niya sa Job chapter 13 verse 15, "Though he slay me, I will hope in him." And number 2 is Daniel, faced with the lion's den, di ba? Pinagbawalan siyang magdasal for 30 days. Pwede naman yan sabihin, pwede ba Lord, 30 days lang, hindi muna ako magdadasal kasi mamamatay ako pagka nagdasal ako eh. But he didn't do that. He still prayed. He remained steadfast in prayer even when it was illegal to do so. His faithfulness brought about God's miraculous protection, di ba? Nakalabas siya ng ligtas dun sa lions den. And number 3 is si Stephen, the first martyr of the church. He boldly preached to every people who would stone him. He looked up to heaven and saw the glory of God and Jesus standing at the right hand of God. So itong mga taong to is very inspiring when it comes to steadfast faith. They really fought the good fight of faith. And so ito pong I have seven things that I learned doon sa napagdaanan ko po. So I can, personally, so I can remain steadfast in my faith. Number 1 is remember the assurance of God's love. Dito, ini-reassure din tayo ni Paul that if God is for us, who can be against us? At ang ating ultimate assurance ay nanggaling mismo sa ating Panginoon. Kapag tayo ay pinanghihinaan against our spiritual battles, we must remind ourselves that God has already given us the greatest gift, His only begotten Son. Sabi sa Romans chapter 8 verse 32. Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay ng masagana sa atin ang lahat ng bagay. Amen.
And number 2, standing firm in trials. Sa James chapter 1 verse 2 to 4, James encourages us to consider it pure joy when we face trials of many kinds. And pagdating sa trials, alam niyo naman, I mean, lagi naman ako nagte-testify, di ba? Talagang marami pong pagsubok. But now I learned na to consider it as pure joy when we face trials. For the testing of our faith produces perseverance. Fighting the good fight means embracing our struggles, understanding that it's a catalyst for growth. So, trust the process. Tingnan po natin ang bawat pagsubok as an opportunity. Each trial can strengthen our faith and deepen our reliance on God. In the midst of trials, dyan po natin makikita kung gaano makapangyarihan ang ating Panginoon. Amen. Number 3 is cultivate a heart of praise. Kapag tayo humaharap sa mga pagsubok po, let's still choose to praise God. Vocalize our gratitude in prayer and worship, even in difficult times. Sabi sa Psalms 34 verse 1, I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. And sa Habakkuk chapter 3 verse 17 to 18, sabi po dito, although the fig tree shall not blossom, neither shall fruit be in the vines, the labor of the olive shall fail, and the fields shall yield no meat, the flock shall be cut off from the fold, and there shall be no herd in the stalls. Yet I will rejoice in the Lord. I will joy in the God of my salvation. Let us always be grateful. Sometimes I write in a day, I write yung everything that I am grateful for each day. And sometimes I share it also with mommy. Number 4 is engage in community. As we fight the good fight, let us remember that we are not alone. We must engage in a faith community where we can share struggles and support each other. So ang kalaban, gagamitin yan, yung pinagdadaanan mo, he will make you feel alone. He will make you feel like you are fighting this battle alone. But let us commit to gathering together and encouraging one another, reminding each other of God's promises and unfailing love. In Hebrews chapter 10, verse 24 to 25, it encourages us to steer one another to love and good works. So, nung mga panahon na yon, I was, nung mga, yung napagdaanan ko po, I was so down na naiisip ko, wag na lang ako mag-attend ng prayer meeting, wag na lang ako mag-church. But I still show up. Kahit na medyo mabigat yung loob mo, show up, attend regular church service where you can pray for and uplift each other. Kahit ano man yung pinagdadaanan mo, walang tulog, walang pahinga, you still show up dahil malaki po ang maitutulong nito sa paglago ng ating pananampalataya. Number 5 is persevere in prayer. In moments of doubts and distress, return to prayer, the lifeline that connects us with God. Sabi sa Philippians chapter 4 verse 6 to 7, it reminds us to present our requests to God who guards our hearts and minds in Christ. Kung kailangan po na mag-schedule ng daily time for prayer and reflections, gawin po natin. And consider journaling po. Napakalaking tulong po nun. Yung maisulat mo yung thoughts and prayers mo. Malaking bagay po yun. Number 6 is equip yourself with scripture. Knowledge of God's word helps us to respond in our faith during trials. Ephesians chapter 6 verse 17 describes the word of God as the sword of the Spirit.
which defends us against doubt and fear. So try to memorize a specific verse that affirms God's love and promises to you. Like ito nga pong Romans chapter 8 from verse 37 to 39. Number 7 is share your faith. Like Daniel and Stephen who boldly share their faith even in the face of the opposition. Napakalaking bagay nung testimony natin kasi it can encourage others and it's a powerful part of fighting the good fight of faith. So share your testimony. Like sometimes we do that even at home. We share to each other with me and Mommy Vicky, and now we can even share it to Sis Julianne. So for my conclusion, let us remember the empowering truth from Romans chapter 8 verse 35 that nothing can separate us from the love of Christ. Walang makakapaghiwalay sa atin sa pagmamahal ng ating Panginoon. And as we fight the good fight of faith, let us lean into God's love, remain steadfast through trials, support one another in community. Let us lift our voices in praise, knowing that we stand secure in the love of Christ today and forevermore. Sa pagharap natin sa mga pagsubok, lagi nating tatandaan yung mga tanong dun sa chapter 8 verse 35 at yung sagot na kasunod nun. Because if you see from chapter 8 verse 37 to 39, it says there that nothing really can separate us from the love of Christ. And we are called to fight the good fight of faith, guided by love, strengthened by community, and emboldened by God's word. Ito yung ultimate promise na pwede nating panghawakan is found in Revelations chapter 12 verse 11. And they have conquered him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. Our victory, ang ating pagtagumpay ay hindi nakadepende sa ating abilidad or sa ating lakas, but on the blood of Jesus Christ. This victory empowers us to rise up against the enemy's lies and declare the truth of God's faithfulness. So kung meron man po kayong pinagdadaanan ngayon, kung ano man po yan, may we find strength and comfort in the assurance of Christ's love, and may we continue to fight together, united in faith, as we trust in the one who has already won the victory. Amen po. Hallelujah. Glory to God. Amen. Praise God. Hallelujah. Talaga pong napakaganda ng gabing ito na ibinigay sa atin ng Panginoon at nabigyan po rin muli tayo ng pagkakataon na makapag-share ng mga revelation ng ating Panginoon. Sa akin naman po, ako po ay nag-focus sa ating title, sa theme, yung Fighting the Good Fight of Faith. Which is ang ibig sabihin nga po nito ay is to try very hard to do what is right. Yun po ang talaga pinakanto. And sabi nga po dito sa summary na po ng chapter ng Romans chapter 8 is every believer has the Holy Spirit with them. So kaya po tayo ay makakalaban sa dito po sa kaya natin ipaglaban ang ating faith ng maganda. At ito po ay pinakamaganda ring quote na quoted passage ni Paul ay is nasa 2 Timothy chapter 4 verse 7 na sabi niya po, I have fought the good fight of faith, I have finished the race, and I have kept the faith. Talaga pong nakakatuwa nakaka-inspire din po talaga na ang mga pinagdaanan ni Paul ang kanyang paninindigan sa kanyang pananalig sa ating Panginoon. At dahil nga po siya ay against din sa mga false teaching at na-maintain niya rin po sabi niya po ay i-maintain ang foster the godliness, talagang ipakita ang talagang
ang ano ng Diyos, no? Sabi, talagang yun ang pinanghawakan niya. At yun nga po ay sabi niya talagang saka Paul is deeply moving in affirmation of his unwavering faith and unyield love for the gospel of Jesus Christ. Hanggang pinaglalaban niya po yung gospel ng Panginoon, ng Panginoong Hesukristo. Talagang pinanghawakan niya yon na kahit na po talagang maraming nagko-condemn sa kanya, mga oppression, talagang maraming nag-aano sa kanya, nagpapahirap. Talagang pinaglaban niya na mai-share ang gospel ng Panginoon, maikalat na kahit na talagang ikinulong siya, talagang sinare pa rin niya dahil nanindigan siya talaga sa kanyang pananalig na ang Panginoon, ang salita ng Panginoon ay pinanghawakan niya. At yung nga po sabi din, the mind that governed by the flesh is death, but the mind that governed the spirit is the life and peace. Yun nga po, kaya talagang kailangan nating panghawakan ng spirito ng Panginoon upang tayo ay magkaroon ng, doon natin makikita talaga ang buhay ng mapayapa kahit na maraming pinagdadaanan. So yun nga po ang sabi, para daw po natin ito ay malabanan ang lahat ng mga pagsubok, no? Making a choice. Kailangan tayo meron tayong pagpipilian kasi maraming nga pong ginagawa ang kalaban. Talagang pahihirapan ka, lahat gagamitin na nakapaligid sa iyo para lang maano ka, madala ka, ma-drag down. But nasa sa atin nga po 'yun na tayo binigyan ng ng karapatan na pumili. Kung nakakilala ka na sa Panginoon at babalik ka pa rin sa carnal life mo, nasa sa iyo 'yun. But sayang naman po talaga. Kaya sabi nga po, making a choice is to pursue God's will and life of faith on a daily basis. Kaya kailangan nating piliin na sumunod lagi dahil kung tayo ay pinili na ng Panginoon sa araw-araw, no, kailangan natin piliin ang buhay na naaayon sa ating Panginoon. So yun nga po, it's about sa pagde-decide nga natin kung paano natin malalabanan ang temptation, lahat na nakapaligid sa atin. At yun nga, instead na madala tayo doon or sa mga pagsubok talaga mahina tayo ay sa Panginoon, lean on Him daw, sa Panginoon tayo umasa at wag sa tao, wag sa kapaligiran ng mundo. So yun nga po to fight is to fight para makipaglaban din po ay to take up our cross daily and deny ourselves. Ito po ang sinabi din ng Panginoon, and follow, kung gusto mo talagang sumunod sa Panginoon, nakakilala ka na, gusto sumunod, deny yourself and take your daily cross dahil ito ay ibigay natin sa Panginoon na kung mayroon mang krus na tayo dinadala, di ba sabi nga, kung ikaw ay nabibigatan na, ibigay mo sa akin. At talagang ipapakita ng Panginoon na siya ang magbubuhat ng cross para sa iyo. At ito po ay nakalagay makikita po sa Luke, sa Book of Luke, chapter 9, verse 23, na yun nga po talaga ay tayo ay ibigay natin lahat ng burden natin sa Panginoon at siya ang lahat ang magpapagaan ng ito. Gaya na nga nasabi ni Sis Princess na kung talagang may pinagdadaanan ay huwag tayong magpadala sa ating laman, sa ating huwag tayong mawala ng pag-asa. Sa Panginoon lang tayo umasa. O dahil wala nang iba, dahil pagka sa tao ka nagpunta, pag na-reject ka, sasama loob mo, maiiba na mawawala ka na talaga. So kailangan natin talagang paglaban ang ating pananampalataya at ang pagtitiwala sa ating Panginoon. So yun nga po, at yun, anchored in God's word. Yun. Tayo ay maging stand strong sa pananalig natin sa ating Panginoon. Yun para natin malabanan. Talagang kailangan tayong matanim sa ating puso ang lahat ng ating mga napapakinggan, sa mga preaching, sa mga Bible study, sa mga katulad nito na nasi-share natin. No? Kailangan lahat naman nagiging team, lahat meron yan. Ang Panginoon na nagre-reveal sa atin yan. Hindi lang tayo ang umiisip niyan, ang Holy Spirit ang nabubulong sa atin yan. Kaya nga
sabi nga ni Sis Princess kanina na amazed talaga siya na lahat ng sa team natin ngayon sa prayer meeting, tapos sa team na binigay sa kanya ni Pastora sa pagiging Bible study niya is nandun sa pagbabasa niya ng chapter 8 niya, which is this one, Romans chapter 8. Talaga nakakatawa dahil yun ang gusto ng Panginoon na i-reveal. Talagang prayer meeting, then Bible study pa dahil may gusto siya talagang ipakita na ipaglaban ng ating pananampalataya sa ating Panginoon. So yung stay true to God. Talagang tayo ay manindigan kahit na kung ano pa yan. Minsan talagang hirap pagka nag-evangelize ka, naghahayo tayo. Talagang ang dami dyan. Talagang kakalabanin ka. So laging sabi nga, di ba, ang ating Panginoon na kinikilala at ang Panginoon natin pinaglilingkuran ay God of peace, God of love. So wag tayong makipagtalo sa kanila. So take lang natin yun, then pagdasal sila. So pag hindi tumanggap ng paliwanag, wag tayong makipagtalo. Ang ipagdasal lang natin sila dahil in the long run talagang kung sila ay maliliwanagan, bubukas ang Panginoon ng kanilang pag-iisip. So yun nga po, at ang sabi nga din po ay sa Romans chapter 6, pinakita rin po sa akin ng Panginoon na talagang Romans chapter 6 verse 11 to 14, you are not under the law but under the grace. Yun na nga po ngayon to. So nga po sabi, sin is no longer your master. For you no longer live under the requirement of the law. Instead, you live under the freedom of God's grace. Amen. Praise God. Hallelujah. Napakaganda po talaga ng ibinigay ng Panginoon. At sa aking pong conclusion, no, talagang kumapit lang po tayo sa ating Panginoon. Talagang sa kanyang sa lagi nating napapakinggan, talagang ginamit po ang ating mga tinalaga ng Panginoon sa pulpito na tayo ay maging pakilalanin natin magulang sa ating pananampalataya dito sa lupa, na ang ating pastor at ang ating Pastor Ronnie Gala at Pastora Josie na talagang lagi kong inaano yung sinasabi lagi ni Pastora Josephine na manindigan kayo, hawakan nyo ang salita ng Panginoon, ang kanyang mga promises. Sa tuwing kayo ay nasa pagsubok, talaga yun lang po talaga ang pinanghahawakan. Tumanim po sa puso ko yon, sa isip ko, at every time na meron kayong burden or may bumibigat sa inyo, iluhod nyo sa Panginoon na talagang walang imposible. At higit po sa lahat ay yung ating mga plano, unahin natin ang Panginoon na sa Kanya itanong, Lord, maganda ba to? Lord, ito ang plano ko. Maganda po ba ito? Mapapabuti pa ba ako dito? Or minsan kasi hindi ka makapag-isip, di ba? So, Lord, ang plano ko ito, bahala ka na. So, doon unti-unti i-direct ka ng Panginoon. God is in control. God is in God will guide us. So sa maganda napatunayan ko na rin po yan sa buhay namin na binigay ng Panginoon. Talagang ano lang po talagang masasabi ko lang, magpapayo ko lang, surrender talaga. Surrender all, deny yourself, remove all, talagang no reservation, talagang lahat. Yung time na dumadaan ako sa pagsubok na hindi ko na alam kung sino, kung ano, kung paano. Dahil yun nga po, nagpapasalamat ako dahil ginawang way ang church, ginawa talaga pong ginamit sila Pastora. Talagang na para kami ay ma-bless, maitama ang aming buhay at yung nga po at makilala at magamit ngayon po na talaga nakakatuwa na nagagamit na po ako. Kami mag-ina na talaga nakapagsilbi sa Panginoon. Talaga nakakatuwa po dahil higit po sa lahat ay yung talagang makipag-covenant, at yung covenant na yun talagang wag mong sisirain dahil talagang nakakatakot ang kapalit nun. Na yun ang talagang magkaroon tayo ng takot. Kung hindi ka minsan kasi, di ba, pinapalo ka minsan ng Panginoon, kalabit pa lang pala, hindi pa palo. Kasi pagpalo, sobra na yun. But nagpapapansin siya pagka may mga pagsubok yan. Talagang, inaano ka talaga niya na makipag-covenant ka sa kanya. At yung covenant na yun, wag mong sisirain. Di ba nakita naman natin na mga covenant ng mga talagang tinalaga niya, sila Moises or lahat ng mga nasa Holy Bible talagang ginamit ay hindi nila sinubay yung covenant na yon. So yun po talagang hindi ko sinusubay yon, kahit na hindi ko na iniisip yung sarili ko, but yun ang takot ko sa Panginoon.
na yung covenant na yun ayoko masira dahil ayoko masira ang relasyon ko sa kanya. At saka ang kapalit noon ay talagang super dami ng blessings talaga. Kaya bakit ka pa hindi magiging tapat sa Panginoon dahil siya'y napakatapat sa'yo. Dahil kaya talagang never ako mag-fail, himahin ko muna talaga siya. Yung inuutos na is ginagawa ko muna bago ko ang lahat dahil ipinagkakatiwala ko naman lahat sa kanya. So yun lang po may papayo ko talagang stand on our faith talaga na siya lang. Talagang siya lang, wala na ibang Diyos, wala na tayong ibang aasahan kundi ang Panginoon lang. Na talagang sa kanya lang ituon natin ang ating pananalig. Kung ano man 'yan, huwag kang matakot, huwag kang matakot na gawin 'yon or bitawan or whatever. Kasi makipag-usap ka sa kanya, "Lord, ibinibigay ko lahat sa iyo, pinagkakatiwala ko, ikaw ang bahala." 'Yun po ang ginawa ko, sa totoo lang po. Alam ng ate 'yan kung anong pinagdaanan ko, but doon time na 'yun talagang meron akong isang hindi na kinaya na pagsubok, talagang binigay ko, inalay ko ang buhay naming mag-ina. At, 'yun nga po ang kapalit ay ang, Jeremiah 29:11. Talagang, hindi kita pababayaan, bibigyan kita ng magandang future and hope. 'Yun po talaga, which is, talagang pinagyayabang ko po na ang binigay ng Panginoon mula noon hanggang ngayon, ang Panginoon ay hindi nagbabago at, kung ang mga tao ay binababa ka, siya po ang magtataas sa'yo. Totoo po 'yan. Talagang siya ang magtataas sa'yo dahil alam naman talaga ng tao na sinasabi ko hindi ako matalino, hindi ako smart. Bakit po ako na nasa posisyon na ibinigay niya sa'kin? Dahil ng posisyon na kung nasaan ako, dahil 'yun sa Panginoon. Kung whatever na may binibigay siyang task na ngayon po talaga sabi ko, "Lord, in-assign na naman ako sa isang project." Sabi ko, "Lord, ikaw ang bahala, ikaw ang lahat, pinagkakatiwala ko ulit sa iyo dahil alam ko na hindi mo ko pinabayaan kahit kailan." Kayo lamang po, testimony po uli na talagang napakabuti ng Panginoon, talagang napakabait. Kaya po, to God be all the glory. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. Praise God. Hallelujah. Good evening po ulit sa ating lahat. So, ang ganda po ng ating topic, Fighting the Good Fight of God. Sino ba ang maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Sabi niya, kapighatian ba, paghihirap ba, pag-uusig, gutom at kahubaran, panganib o tabak? So, ipinapahayag po dito sa verse nito na kahit anong pagsubok o pagdurusa ay hindi kayang pigilan ang pag-ibig ng ating Diyos sa mga sumasampalataya po sa Kanya. Kahit sa pinakamadilim na sandali, nananatiling tapat po ang ating Panginoon. Ipinapakita po sa talatang ito na walang anumang bagay na hindi mga pagsubok, hirap, o kahit anong hamon man sa ating buhay ay mapaghihiwalay tayo sa ating Panginoon sa pag-ibig niya. Kaya ipinapakita ni Kristo kahit tayo po ay dumaan sa mga paghihirap o panganib, tiyak na hindi pa tayo iiwan ng Diyos. At ang kanyang pag-ibig ay matatag na walang hanggan. Kung itutuloy po natin yung verse sa hanggang 39 po sa nabanggit ni Sister Princess, so nandun nga po yung kasagutan niya. And then yung isang supporting verse ko po ay sa 2 Corinto 4 to 8-9. Dinadalamhati, ngunit napapabayaan, nagbubulumihan, ngunit hindi nawawalan ng pag-asa. Pinag-uusig, ngunit hindi pinababayaan. Ibinabagsak, ngunit hindi napapahamak. So sa gitna po ng pagsubok, ipinapakita po ng Diyos parati ang kanyang katapatan sa atin. So paano po ba natin siya maipapasubuhay sa pang-araw-araw po natin? So unang-una po, manalig po tayo sa kabila ng pagsubok. Kapag dumarating ang mga pagsubok sa atin, minsan nagkakasakit tayo, nawawalan tayo ng trabaho, nagkakaroon tayo ng mga alalahanin. Alalahanin po natin na tayo po ay hindi pinababayaan ng Diyos. Gamitin po natin parati yung panalangin at pagninilay-nilay upang mapanatili po tayong malakas. Manalangin tayo at humingi po tayo ng lakas sa ating Panginoon sa gitna ng paghihirap. Maniwala po tayo sa pag-ibig na kahit mahirap yung sitwasyon po, andyan po lagi yung
pagmamahal po sa atin ng Panginoon. So, yung pangalawa po, balikan po natin yung mga pangako ng Diyos. Kaya tulad nga ng basahin lang natin yung Romans 8:35-39. So, tuwing may takot po tayo o pangamba, lagi po nating maglagay po tayo. Maganda yung sa loob ng bahay natin, meron tayong mga memory verse na nakasabit, na nakalagay. Kasi sa tuwing papasok ka sa bahay mo, kumbaga yun yung magiging weapon mo outside sa pangkalabasan. So, sa tuwing papasok ka kasi sa bahay mo and then meron kang mga quote or simple verses na magpapalakas sa'yo. So, parang mararamdaman mo na yung presence ni Lord na okay lang pala na kahit anong pagsubok na nasa labas is just a temporary. So meron pa ring mga battles mga Bible verse na nakikipag ano sa nakikipaglaban. Kaya lagi po nating lagyan ng Bible verse ang sa ating mga bahay, sa kahit anumang sulok 'yan. Kaya sa church natin ang daming Bible verse. So sa tuwing papasok ka, so nakatatak na lagi sa isip mo, itong verse nandito, nandito, nandito. So kahit saang sulok ka pumunta sa church natin, may mga Bible verse na nakalagay si Pastora. Kahit sa kusina merong Bible verse. Mag-iinom ka ng tubig, may Bible verse doon na nakalagay. Kaya number 3 po, magbahagi po tayo ng lakas sa kapwa katulad ng sinabi ni Sister Mrs. Ipakita ang pag-ibig ng Diyos sa iba. Dahil tayo ay minamahal ng Diyos, maaari nating ipakita ang pagmamahal na ito sa pagtulong sa ating kapwa. Maging mapagpasensya at mahabagin tayo sa iba tulad ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Katulad na lang ng pag may nangangailangan sa daan, kailangan tulungan pa rin natin kahit minsan nagloloko na lang sila para makapag-scam. Pero nasa atin pa rin yun kung tutulungan natin sila. Lagi tayong magkaroon ng mababang loob para po sa ating Panginoon. Kasi yun po yung yun po yung isang kautusan ng Diyos sa atin. And then yung pang-apat po, gamitin ang pananampalataya bilang sandata. So sa oras ng tukso o panghihina, isipin na lang natin yung pag-ibig ni Kristo ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang hamon ng ating buhay. Manatili po tayong positibo at may pag-asa. Alalahanin natin ang mga pagsubok ay pansamantala lamang at ang pag-ibig ng Diyos ay walang hanggan. Mag-focus tayo sa biyaya at pagpapala na ibinibigay sa atin ng Diyos na buhay. And then number 5, maging bahagi ng payamanan sa church. Makisama sa mga grupong nagpapalakas sa pananampalataya at sumuporta sa ibang mananampalataya at magpaalala sa iyo sa hindi ka nag-iisa. Kaya maganda yung mga gathering natin sa church na kahit na wala tayong event pero nandiyan tayo na bigla na lang magyaya si pastora na tara sa church, banding lang, kain lang. So yung ganong sistema ng isang Christian is napakahalaga sa atin, lalo na pag masyado tayong weak sa labas. So mas okay pa yung nakikigather tayo sa kapwa natin Christian kasi doon nagkakaroon tayo ng lakas, ng panibagong kalakasan na hindi ko dapat damdamin lahat ng mga pagsubok na nangyayari sa buhay ko kasi meron pang mas higit na nahihirapan kaysa sa akin. So kasi sa atin, may mga taong nananalangin katulad ng sa family natin, sa church natin. Meron nagpi-pray sa atin, samantalang sa iba is walang nagpi-pray sa kanila. So parang napanghihinaan po sila ng loob. Kaya lagi po nating ibahagi sa mga tao po yung mga ganito. Katulad ng ginagawa natin na pinagpi-pray natin ng buong Bahrain, kahit hindi po natin kilala. So kailangan ipag-pray kasi natin sila kasi kasama sila sa mga ano ni Lord sa atin. So yung pinaka-conclusion ko po is nagpapaalala ang pag-ibig ng Diyos ay hindi conditional po. Hindi ito nawawala kahit sa mga pagkakamali o pagdurusa. Sa halip na matakot, harapin ang buhay gamit ang tiwala na siya ay maglalakad kasabay mo. So, lagi ko pong iniisip na lahat ng nangyayari o mangyayari sa aking buhay po ay nakatakda na po siya. Ito kasi yung magiging patotoo natin sa ating mga mahal sa buhay.
kung paano kumilos ang Diyos sa buhay po natin. So, papaano niya tayo inilayo sa kapahamakan at nananatili po tayong matatag sa kanyang pananampalataya. Hindi lang siya halatang may pinagdaraanan ako sa buhay, pero sa tuwing nararamdaman ko na loaded na ako ng problema, ng lungkot, so si God lang yung lagi kong tinatakbuhan para iyakan. Kasi hindi ko naman puwedeng ma-i-share sa parents ko na, "Oh, mamo ganito na yung nararamdaman ko, sobrang bigat na." So, hindi yung mother ko yung makakapag-comfort, kundi yung Diyos. Kasi si God kapag iniyak mo lahat ng problem mo, ng trials mo or nangyayari, kasi sa isang araw makaka-encounter ka talaga ng lahat ng pagsubok, talagang tinapon sa'yo minsan ni God, eh. Pero in the end of the day, tumawag ka lang sa kanya, ipag-pray mo lang lahat yung nangyari sa buong araw na yun, and then kinaumagahan nga, there's a new beginning, sabi nga po. Kung meron yan sa ating verse na nakalagay yan. So, kung naaalala niyo yung pinost ni Pastor is 2024. Yan, pinost niya dun sa ating group chat na sabi niya dun is, God has already written your story. Sabi niya dun. And then, yes, there will be ups and downs, challenge and victories. But there is nothing you'll come up against that He doesn't already have a solution. He won't let you get into a problem that He can't bring you out of. The key is to not let the wrong story take root. In difficult times, when nothing is changing and it's taking longer than your thought, it's tempting to get discouraged and better and water down your dream. You have to keep telling yourself this is not permanent. It did not come to stay, it come to pass. And I'm overcome. God always causes me to triumph. This is not going to stop me. Victory is healed my way. So, ang ganda nun. Kaya, yung pinaka-quote ko kasi sa sarili ko is, I believe that everything happened to us was already written by God. Kaya, kung ano man po yung nararanasan nating pagsubok is just a temporary lang po. Let it go. It will be happen naman yan. Mangyayari yan. Lahat naman ng binibigay sa atin ni God is my solution. Hindi mo lang siya ma-identify kaagad, pero just asking for praying. Kasi in the end of the day naman, bibigyan at bibigyan ka ni Lord ng solusyon diyan. Magbibigay siya ng taong tutulong sa iyo sa bawat pagsubok or trials na nangyayari sa buhay mo. Gagamit at gagamit mo siya ng tao. Yun lang po, and to God be all the glory po. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin ang tatlo nating exhorter. To God be the glory. Hallelujah. Napakabuti po ng Panginoon. Naisip niyo po ba na sa ito pong Romans chapter 8, 3 linggo ko na po itong 2 linggo to 3 linggo ko na po siyang Bible verse. Na-post ko na po siya sa aking wall nung papong time na yun. Then I started to meditate it as given by God. So, naisip po ba niyo na bakit itong verse ng chapter 8 ng Romans, until the time na makakapag-Bible study teaching pa si Sister Princess, ay topic? Hallelujah. So, meaning, tayo pong mananampalataya, definitely the chapter 8 is for the believers. So, this book is capturing the lives of all the Christian, of us, no? Sa atin po mismo, wag na tayo lumayo. Dito po sa ating iglesia, no? Sa atin po, lahat po tayo, kasi it speak for the believers, sa atin po, na meron tayong sarili-sariling personal na fight sa ating pananampalataya. Fight as against kung ano yung pagsubok mo, as against kung sa ano yung pananampalatayaan mo. Ato yung pangako sa iyo ng Panginoon, no? This topic is given by God. It captives free, no? It make us to be captives from the problem, captives from any issues of our lives. Pero the Lord is setting us free. Hallelujah. No? It speak it speak about the believers fighting for our faith, and for fighting for our faith, and fighting for our faith well. Fighting for our faith, that we know that there is someone, that is Jesus is there, who's fighting also for us.
Amen. So kayong po, the book of Romans, it emphasizes that the Spirit of God resides in us believers, granting us a life with freedom from the bondage of sin and death. Hallelujah. Kasi nga po, tayo nga mananampalataya tayo eh. Tandaan po natin na kung babalikan natin ang buhay ng Panginoon ni Jesus Christ, He was destined to come here to earth. For what purpose? To die for our sin, to pay for the wages of our sin. No? Yung ginawa po yun nung maintindihan ko, nalalaman ko na binayaran na yan ng Diyos eh. Hallelujah. Ako pa ba hindi gumawa ng mabuti para sa Panginoon? Amen. Yung pong mga ginagawa ng Diyos sa atin, ginabigyan niya tayo ng direction sa ating buhay. Kaya yung pong statement to Sister Princess, statement po ni Sister Jackie and Sister Riza, all of them is their personal encounters with our living God. Amen. And each of us have our own stories. Amen. Regardless of we are Gentiles or Jews, regardless of we have faith or old in our faith. Amen. Matanda na ba tayo sa pananampalataya at bago lang tayo? Kaya po sa mga bago na nakikinig, nandyan po dyan sa ating mga ka-churchmate, hindi po, wag po kayong mag-aalala dahil lahat po tayo may sarili-sarili sa ating trials na pinagdadaanan. Amen? But we need to fight for a good fight of faith. We need to fight for our lives resides on what we believe. We need to fight for that faith against our flesh and against our spirit. If our flesh is stronger than our spirit of God which resides in us, there's no reason for us to win the fight, but we need to do it. That's why the title is to fight the good fight of faith. We need to show to the Lord that we are here. We are also doing our best to fight for the fight of faith. Amen. Sabi nga ganun sa 2 Corinthians 5:17. Amen. Ang sabi doon ay if anyone is in Christ, he is a new creature. All things have passed away, and behold, all things becomes new. So, pagka nararamdaman natin na katulad ng sinabi ni Sister Jackie that we are losing our gasoline, fuel or whatever, we need to speak out the word of God. Lugay niyo po yung word of God. Yung pong natutunan ko po yan na pagka po there are times before na pag nandun ako sa church, we are so lively. Pagdating sa bahay, I remember my problem and I tell to the Lord, tagal naman, ganun. I never do that anymore. I want to show to the Lord that my faith is there because the more that you complain, the more that that keep adding off to our misery. Another 1 year ka pa. Di ba? So ang mangyayari dyan, fight mo yung pagpananampalataya mo. Much more kung ang gagawin ko ay lalabas ako sa gagawa pa ako ng kasalanan na hindi naman dapat. Amen? Because I know that my bloodline, which are my children, will suffer more than what on things that I will do. Amen? So ganito po yun. Tulad ng sinabi niya, paano natin malalabanan yan? Know the truth. The truth will set us free. Amen? At ang practice obedience to God's word. In God's word, be a gospel-centered. Pag sinabi ng Lord na ito yung word mo, baka di naman niya ako nakita. Naku po, huwag po kayo mananiwala dyan. Pati po pagtulog nyo, number ng hair nyo, napatunayan ko po yan. Binubulong ko lang sarili ko, bukas sagot na ng Panginoon. Diba? Kaya po, sinasabi ko po sa inyo na ang pananampalataya natin nasusubok sa panahon na ganito. But believe in me, God is there all the time and He will fight the good fight of faith. As He was saying, He's saying in John chapter 6 verse 35, and Jesus said unto them, you shall not be come unto me, and you shall never hunger, or you shall never be hungry. And he that believeth on me shall never be thirsty. So, sa lahat ng
parte ng buhay natin. Ang conclusion ko dyan, sa lahat ng parte ng buhay natin, nandito na tayo pananampalataya. At wala tayong magagawa dyan. We are chosen. We are chosen. Maswerte nga tayo because aside from the 12 disciples given the opportunity to be the disciples of God, we have chosen also to direct the path and proclaim the gospel of Jesus Christ. Fight the good fight of faith. Our heavenly God knows and feel that we are fighting for our faith, fighting for Him. So He can say, good and faithful servant. Now, on this, we are ready now on His coming. Proving ourselves genuinely on our faith, that He will say, and He will be, upon His arrival, our lamp is always be lightened up, and our light will be lightened up, and He can meet us as one of the bride of Jesus. For to God be the glory. Amen. Tuloy na po tayo sa prayer in Jesus' name.